Kamusta na mga ka-knockout? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isa sa mga sikat na anime, boxing, na kilala natin dito sa Pilipinas, ang Hajime no Ippo o Knockout. Habang wala pa po ang bagong season, hayaan nyo muna ako ang magkwento sa inyo galing sa manga. Tara, simulan na natin ang kwento. At nagsimula na nga po rito ang laban ni Dragon at ni Madariagi, na napakagaling nga po pala ritong magmadyong ni Madariagi, na hindi pa nga daw siya rito natatalo. Isa nga rito pinadala ni Coach Kamugawa at tuloy tayo. Habang eto nga po si Tandang Likota na nag-iipaglaro ng madyong sa mga aso niya. At naiinis nga ito dahil natatalo siya at tinatawanan siya ng mga aso niya. Sabay galit na nga rito, tinapon na nga po rito ni Tandang Likota habang tinatawanan nga siya rito ng mga aso niya. Sabay binato nga po niya ito. At may naalala nga si Tandang Likota na mayroon siyang kakilalang isang tao na magagawang talunin kahit ang mga nandaraya. Isang tao, ang pinakamalakas na madyong na kilalang kilala, si Manager Yagi. At tuloy tayo. Habang nagsisimula na nga rito, tuwang-tuwa na nakikipaglaro si Dragon. At paulit-ulit nga po siya rito nananalo, tuwang-tuwa. Sinusunod na nga po niya rito sila Madariagi. At nagugulat nga rito ang isang lalaki dahil ngayon nga lang niya nakikita na ang pinakamagagaling dito sa bansa nila ay paulit-ulit daw dito tinatalo. Hindi nga siya rito makapaniwala. Habang itong isang estudyante dati ni Madariagi, ibang klase daw ang swerte ngayon ng kalaban nila. Wala siyang magawa dito. Ganun nga rin din ang isa. Nakilala siya bilang hindi nga daw rito naniniwala sa swerte, pero pinapakita nga daw po ngayon dito ng kalaban niya. Sabay tapon na naman nga rito ni Dragon. Inis na nga rito ang dalawa na walang magawa. At habang itong nanunood, na ngayon nga lang niya nakita na naging ganito nga daw po ang muka ng dalawang to na natatalo. Nasabi naman dito ni Ippo na hindi niya alam ang nangyayari ngayon, pero malinaw daw ang nararamdaman niya, ang malakas na hangin kay Dragon. At nagpasalamat nga rito si Dragon dahil siya nga rito ang nanalo sa unang laban nila. Magkano? Biglang sabi nga rito ni Dragon. At nagugulat ang dalawa. Tinatanong ko kayo kung magkano. Pero sumigaw nga rito ang isa na bawal daw dito ang sugal, na hindi nga daw ito Amerika. At sabi nga rin dito ni Madariagi na illegal ang pagsusugal sa bansang Japan. At nawalan nga rito ng gana si Dragon. Pero meron tayong itataya. Sabi nga rito ni Madariagi, ang pride. Sabay napatahimik nga rito si Dragon. Ito daw ang nakataya ngayon, hindi pera. Na nakikita rin dito ni Madariagi ang integridad ni Dragon. At ginanahan nga rito si Dragon pagkasabi nga po iyon ni Yagi sa kanya. At pinapabantay nga rin dito ng isa ngayon kay Ippo, na kung uulitin nga daw po nila rito, nabawalan nga ni Ippo dahil magsasarado nga daw po rito ang business niya. Isa kang boksingero, hindi ba? Sapakin mo sila, sabi nga rito kay Ippo. Pero hindi nga daw magagawa yun ni Ippo dahil isang world champion nga rin daw ang karapan nila. Ang magagawa lang niya ay magdasal. At ito tuloy tayo. Sunod-sunod na nga po ritong napakabilis na gumalaw ni Dragon sa madyong. At nananalo nga ito. At nauunawaan na rin dito ni Madariagi kung bakit din tinawag si Dragon na Manhattan Demon King, na hindi nga lang daw ito ibinansag sa kanya para lang sa wala. At nagugulat nga si Ippo dahil napakabilis ng mga paggalaw ni Dragon. Ibang klase, napakabilis niya. Napaulit-ulit nga daw po niya ritong tinatalo ang mga kalaban niya. At napakatahimik nga rito ni Madariagi habang tinitingnan dito ang mga kasama niya na ito. Pinagpapawisan na, hindi na alam ang gagawin. Sabay sumigaw pa nga rito ang isa. Nagulat si Ippo at humingi nga rito ng tawad dahil natalo na naman siya. Napanalo na naman si Dragon. At umiisip na nga rito ng paraan
si Manager Yagi. Sabay pagkababa nga po niya, pagkabigkas niya ng rod, na magwawan-on-one na nga sila rito ni Dragon. Natuwa na nga rito ang isa, dahil si Yagi na ang lalaban. Kaya mo yan, sabi nga rito sa isip ni Ipo pagkabunot ni Dragon. Ay nagulat nga rito si Ipo na kahit hindi niya alam na meron siyang nararamdaman. At magsisimula na nga daw rito ang laban ng dalawa. At eto nga, si Manager Yagi, siya naman, na oras naman daw niya rito at bigyan siya rito ng swerte. Pagkalapag ni Manager Yagi nang sa kanya, eto na, hindi ito basta swerte lang. Isa itong tadhana at umaasa na nga rin dito ang dalawa kay Manager Yagi na siya daw ang babago ng takbo ng laro. Nakikita nga rin daw nila ngayon ang dating Yagi na kakilala nila, na ang dating Yagi na halos 20 years nang hindi pa natatalo. At ngayon ay magsisimula na nga daw ito. Ikaw lang ang makakapigil sa kanya. Pakiusap, wasakin mo siya. Yami, sabi na nga rito na mga kasama niya. At pagkababa nga po rito ni Manager Yagi, at tuloy tayo pagkabagsak nga po rito ni Manager Yagi ng tira niya. At umuusok pa nga ito sa atomic, sabi nga rito sa isip ni Dragon. Nagulat nga rito ang dalawang kasama ni Manager Yagi. Tuwang-tuwa rito ang isa. Ito na daw ang counter attack ngayon ni Manager Yagi. Habang nagugulat si Ipo, hindi niya alam kung anong nangyayari. At nag-iisip na nga rito ngayon si Dragon na ibang klase nga rin daw talaga ngayon ang kaharapan niya na si Manager Yagi. Sabay titira nga ulit dito si Manager Yagi. Pagkahawak nga nito, sunod-sunod na nga po ritong tumitira si Manager Yagi. Napakabilis na nga rin niyang ginagawa ito. At pagkaayos nga rito ni Manager Yagi nang sa kanya, pagkatuwa ng isa, pero napaisip siya rito pagkakita nga niya rito kay Yami. Pero sabi nga nito, gusto niya sanang itanong dito sa lalaking ito kung nararamdaman daw buo ba niya ang hangin. Narinig mo ba ang mga boses? Sinasabi nga rito sa isip ni Manager Yagi na nararamdaman nga niya ito sa dice niya pagkatira ni Yami. Nagulat nga rito ang isa na kung anong ginagawa niya ngayon masyado pang maliit, at inayos na ulit dito ni Manager Yagi. At habang pinapanood nga siya rito ng dalawa, na nararamdaman nga daw nila na napakabigat ng bawat paggalaw ngayon ng tira ni Manager Yagi, na kahit kailan ay hindi nga daw nila ito magagawa. Ang paggalaw nga daw ngayon na pinapakita ni Manager Yagi na siya lang ang makakagawa. Napakakul niya, sabi nga rito ni Ipo sa isip niya habang pinapanood si Manager Yagi. Habang tuloy-tuloy lang dito si Manager Yagi, inaayos niya na ulit ang tira niyang papalaki ng papalaki, habang kinakausap nga po niya rito ang bawat tiles. At pagkababa nga rito ni Manager Yagi, habang pinapanood siya rito ni Dragon na ang katahimikan na nararamdaman niya ngayon, ang katahimikan, pagkakalmado bago ang bagyo, ito raw ang nakikita niya. Habang tuloy-tuloy lang rito si Manager Yagi, pagkatira niya ng huling tiles sa kanya, ay ito pinakita na nga po. At nagtinggulat nga rito ng isa, napasigaw na. Tuwang-tuwa si Manager Yagi na halos lahat nga daw ngayon ay hindi makagalaw sa ginawa niya, at kumpiyansa sa rito sa mga ginawa niya. At ito na ang oras. Habang tuwang-tuwa rito si Manager Yagi sa ginawa niya, pero biglang binaba na nga rin dito ni Dragon yung sa kanya. Habang paunti-unti nga po itong bumabagsak, biglang sinabi niya rito ang Ron. At laking gulat nga rito ng lahat, sabay ngiti ni Dragon na ipinakita na nga niya rito ang tira naman niya. Laking gulat nga rito ng lahat. Sabi nga rito ni Manager Yagi, Mr. K, ito ang unang beses na nagkaroon ako ng kalaban ng sobrang lakas na katulad mo. Hindi ka panipaniwala, sabi naman dito ni Ipo. At lalo na nga daw po ritong nagugutom at nagiging seryoso lalo si Manager Yagi. At nag-aaya pa nga po ito sa susunod na laban. At gusto na nga po niya ritong gumamit ng pera at taasan pa. At nagulat nga rito ang dalawa habang gustong ipatuloy nga rito ni Manager Yagi, matapos nun ito ang isang tsinelas. Sabay
Hinampas nga po siya rito ng tsinelas ng lalaki na hindi nga daw po pwede yun. At tawa nga rito si Dragon. Sabay binato na nga rito ni Madariagi yung sa kanya. At kinuha nga po ito, dinampot ni Dragon. Salamat, sabi nga rito ni Dragon kay Madariagi. At nagulat nga rito may napansin si Ipo. At tumayo na nga rito si Dragon, nagpasalamat sa lahat na natuwa siya at nasiyahan sa laro nga po rito ginawa nila. Na natalo nga po rito ang tatlo, panalo nga si Dragon. Habang napaisip nga rito si Ipo at umalis na ang lahat. At papauwi na nga po rito ang dalawa, na umuwi nga daw po sila rito walang nakuha. Hindi naman, sabi nga rito ni Ipo. Bukod dun, hindi tayo uuwi nang walang daladala. At may napansin nga rito si Ipo kay Dragon. Ang mga paggalaw niya, si Dragon ay isa talagang kaliwete. Isa siyang southpaw. Sabi nga po rito ni Ipo na eto nga ang kanyang nalaman habang pinapanood nga ulit dito ni Ipo ang laban ni Dragon, na ngayon ay alam niya na hindi nga lang daw basta swerte ang ginagawa niya rito sa pag-ayos ng kaliwa niya para maitama nga daw po rito ang kanan. Sabay tinawag nga rito si Ipo ng nanay niya na meron siyang tawag. Ako, pagkagulat ni Ipo, at mabilis nga po siya ritong tumakbo. Pagkakuha niya ng tawag, perpekto ito. Iniisip ko pa lang, nasasabihin ko na sa kanya ito. Sabi nga rito sa isip ni Ipo habang mabilis na tumatakbo na ito, papunta na nga po siya sa may shrine. Nagulat nga siya rito, bibihira nga daw po ito mangyari. Gulat na gulat si Ipo dahil si Takamura ang tumawag. At tumakbo nga agad dito si Ipo para puntahan si Takamura sa may shrine. Kung ganun, hihingi na siya ng tulong mula sa Diyos. Takamura, sabi nga rito ni Ipo. At puputulin mo natin dito ang kwento dahil dito na po natatapos ang ating chapter 1327 at 1328. Maraming salamat po mga knockout.